Puntahan natin yung pagbanat ni Miss Maharlika kay ano, kay Kifi Chu. And I think dalawa alam niyo Ate MJ, wag kang ma-offend kay Miss Maharlika. Maybe bago well nag-comment na si Ate MJ, medyo may pahaging maybe basahin ko bago natin pag-usapan si ano 'no, si Kifi Chu. Nagpaparinig siya, eh. So, Ate MJ, yeah, be very careful. Kasi tingin ko si Miss Maharlika ang tinutukoy niya dito mga kababayan. Basahin ko lang ha. It does not have to be true. Has. It just have siguro to. It just have to look like it. So ito yung ano principle ng mga pink, right? Even si Lloyda Nicholas Lewis. So are you foreshadowing, Miss MJ, na may ganito ako narinig na oh yes, Ate MJ, may narinig akong ganito. Maybe i-message ko to kay Miss Maharlika. May nang-aakusa sa US na i-aano ko na lang 'to mga kababayan, i-elaborate ko na lang sa next live ko, pero sa Princess Maui 2. May nang-aakusa kay Miss Maharlika na taga-US din ha, na si Miss Maharlika ay tao ni Lloyda Nicholas Lewis. 'Yon. Na funded si Miss Maharlika ni Lloyda Nicholas Lewis. So, ibig sabihin, si Miss Maharlika inaakusahang dilawan. Kasi dilaw yan si Lloyda eh. Di ba yan yung ano, parang taga-pondo ni Lugaw? Right? Yan yung pinupuntahan ni Lugaw sa Anemika. Si Lloyda. So may ganong ako siya. Ganito yung statement eh. It does not have to be true. It just have to look like it. Whatever. Kasi ganun yata yung instruction ni Lloyda Nicholas Lewis noong binabanatan ng mga kakamping si Pangulong Duterte. Gawa kayong intriga, hindi naman kailangan totoo, kailangan lang mukhang totoo. Oh. That's their game, that's their dark art of deception, sabi ni Ate MJ, and that's exactly what some twisted elements are doing now. O, hindi niya matukoy-tukoy kung sino. So, may mga nang-akusa daw kay Ate MJ noon, about 3 million, tapos ang ending, 'di ba? 2 years after, hindi totoo yung mga accusations sa kanya. O eh, problema Ate MJ, may screenshot. Yun, pinost ni Miss Maharlika na gusto mong kausapin si Ate Maharlika regarding GoFundMe. Oh. Sa mga mahilig sa teleserye at mga yan, ayan, teleserye kasi yung kay Miss Maharlika, teleseries yun, di ba? Yung patungkol kay Team Alpot. Tama ba ako, TMJ? Si Miss Maharlika, tinutukoy mo sa post mong ito? Kapopost mo lang eh. Oh, sa mahilig sa teleserye at bangayan, sensya na pero marami ako inasikaso at pinagkabalan sa buhay. Whatever limited time and energy I have, I'll just use them for bigger battles, real enemies. The real enemy, Ate MJ, is babaeng ahas. Bakit hindi nyo kayang banatan ang nagpakulong kay Pangulong Duterte kung totoong mahal nyo siya? Right? Kasi takot daw kayo. Nagbigay na nga si Miss Cathy B ng 150K para magsampa ng kaso, hindi nyo kayang gawin. So, I hope itong sagot mo ay hindi pasimpleng pang-aakusa kay Miss Maharlika katulad nung na-receive naming screenshot na sinisiraan si Miss Maharlika at gustong palabasing tao ni Lloyda Nicholas Lewis. Okay? I hope hindi. And yeah, again, nalulungkot ako na, 'di ba? Nakakaladkad ka sa issue na ito. Kasi sa naging samahan natin sa EDSA, of all people na sumama sa amin sa EDSA, isa ka sa sobra ko na-appreciate. At sa tingin ko, totoo ka sa laban. Nga lang at nalahukan kayo ng Monya de Bib. At saka nung may issue sa kotse. Kaya, again, katulad ko na small time pero kayang tumayong mag-isa, siguro mas maganda na ano, 'di ba? Choose your friends, choose your acquaintances and what not. You don't need to gang up against Miss Maharlika. Mahahawa lang kayo sa kabulukan ni Monya Dibib at saka yung may issue sa pera.
na matalino raw. Matalino naman talaga, no doubt about it. Anyway, let's listen muna. Ayun nga, may sagot na si Ate MJ, no, kay Miss Maharlika. I think si Miss Maharlika at ito, kayo maybe general lang ito para naman maipakita na kaya niyang sumagot. Kasi may mag-iisip na patungkol to kay Miss Maharlika or maybe as a whole to sa mga kalaban. Kasi hindi lang naman si Miss Maharlika ang, 'di ba, ang sa ngayon ay kumu-question kay Ate MJ ever since naman binabanatan siya ng mga kakampings. So baka general yung kanyang statement, 'di ba? Pero yeah, I don't know. I hope Ate MJ huwag kang maimpluwensyahan ni Monya Dibib at ng mga peking mga double agents. Because I don't think you are a double agent. Nobody is accusing you in fact na double agent ka. Kaya lang, mukhang binubuyo ka ni Monya Dibib na ikaw ay inaakusahan ni Maricar. Ate MJ, you are better than that. You know you're smart, di ba? Never kang inakusahan ni Maricar na double agent ka. Pero isa ka sa mga sumasama dun nung papapicture pa ng mangga, magbibiro about being double agent. Gawain nyo ng mga guilty and I think hindi ka naman guilty. I hope you're not. But anyway, let's proceed to kay key feature mga kababayan. Kita nila si PRRD. So ang ginawa nila mga kapalangga ng PRRD group ni Alputeras, 'di ba? Sabi ko nga originally hindi si Chuwari Wap ang nagsimula nun. May isang tao nung nag-gather na ng tong taong ito, ang mga tao nakakuha ng sponsor, tinake over ng grupo ng Alputeras. So nung tinake over nila, okay? Syempre inimbita nila si di ba? Inimbita nila si tawag dito si PRRD doon. Na syempre as president si PRRD, dahil ang daming tao na, I think 10,000 more or less now 10,000 katao ang dumating doon eh. So na-invite si PRRD pero nanghingi na pala sila ng pera sa mga tao at ang gusto ni Chuwari Wap, wag daw magpasalamat ng isa-isa sa mga nagbigay. Dapat daw general statement lang na thank you sa mga nag-donate. And they made millions and millions and millions of money for that event, mga kababayan. So ngayon, ang sinasabi ng ating informant, actually doon sa mga nagbigay, nag-donate, mag-message kayo sa Facebook na, ito yung ang aking, asan ba yung ko? Okay, tingnan natin to. Okay? Ito ang email ko ha. Ayan, ito ang email ni Palangga. Dali. Kailan malaman nyo to? Kasi, Maharlika natin, scammer. Ang ni-scam nila, OFW. Hirap na hirap nga kayo eh. Pero pag narinig nyo ang pangalan ni PRRD, nagkakandakubag, gustong-gusto nyo kahit 5 piso lang, 10 piso, 20 pesos, gusto nyo tumulong. Kasi may tiwala kayo kay PRRD. Yeah. So ngayon, eto pala ang nangyari dito mga Palangga. Tinake over ng Team Alputeras, alam nyo na, dahil yung isang Alputera may access nga kay Pangulong Duterte. So hingi sila ng donation na hindi nila walang audit. Kasi sabi nga ng ating informante, ayaw nilang ipaskil kung magkano lahat ang kanilang nakolekta basta nagpasalamat lang sila sa mga tao na thank you for donation. So walang audit. Ako, hindi ko sila i-audit. Bahala kayo, pera nyo yun eh. Ako naman, di naman ako nagbigay sa kanila. Pero kailangan ninyong malaman ito, na ginamit ang pangalan ni PRRD. Okay lang yun. Na magsabi tayo, salamat PRRD, pero wag kang manghingi ng donation. Kasi kami, nag-i-event din po ako. Sa hotel kami. Nag-hotel kami sa Long Beach, sa hotel kami dyan. Kanya-kanya kami. Okay? Kanya-kanya kami ng bayad. Kung 65 per plate, 65 per plate. Hindi ako nangihingi kung kani-kanino ng 1 milyon, 2 milyon para lang magka-event kami. Kanya-kanya yun. Yung mga palangga ko, they can attest to that. Pero ito palang Chuwari Wap, okay? Itong putang inang kay Pailabom, Team Alputeras Chuwari Wap, sila pala ay nanghihingi ng donation at ayaw nilang sabihin sa taong bayan kung sino-sino yung mga nagbigay. And we're talking millions. Alam niyo mga kababayan, may isang ensaymada vlogger na retokada ang labi
na in-expose niya, ensaymada 'to, in-expose niya yung mga fundraising ni Kifi Chu or ni Crisette. Hindi lang isang beses, maraming beses siya nag-fundraising, ano ba 'yan, nag-Gava Gives, gano'n nga, para makapagregalo kay PRRD, pero hindi yata, liquidated. Millions ang involved na pera. Hindi lang isang beses, siguro mga 3, 4 na beses siyang nag-fundraising. Although yung ensaymada na yun ay wala naman talagang kredibilidad, yung ensaymada na retokada ang labi. Na fake news peddler yun, pero may mga screenshots siya ng mga fundraising ni Crisette. So magkakaroon ng kredibilidad yung isang yun kung ganito ang ginagawa ng mga Duterte supporters. Sa ngayon hindi sumasagot si Crisette sa mga banat ni Miss Maharlika, tahimik lang siya. Siguro para mag-die down yung issue, tama? Pero for sure, mag-iingay na naman yung Monya Dibib in defense of Team Alpotera. And yung iba pang mga aso ng Alpotera. Kasi ano yan sila sama-sama sila, di ba? Nagkakaisa sila against Miss Maharlika. Kung hindi aatake si Crisette kay Miss Maharlika, even yung may issue sa kotseng binenta, ang aatake yung mga small time. Even si Monya Dibib, for sure yan, puputak ngangak-ngak na naman yan. So, abangan natin kung ano ang magiging reactions ng mga attack dogs ng ibang takot kay Miss Maharlika. Abangan natin yung susunod nilang mga hakbangin. Ano yung move nila to discredit Miss Maharlika? Paano nila iruruin ang reputation ng isang mother dragon? Ano ang kanilang ilalabas against Boljakera? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.